Greetings mga kaibigan, to usap mga senpai. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga bato omo na binibenta sa Shopee o sa mga online store or online shop. Kung totoo ba yan o hindi. Kung may pakinabang ba yan o hindi. Disclaimer lang po hindi ko po intensyon na siraan or ibaba ang level ng inyong mga binibenta. Ang gusto ko lang is ipaalam sa mga tao ang totoo. Siyempre, mga buyer, mga consumer, karapatan nilang malaman kung totoo ba ang binibili nila o hindi. So, sana po huwag kayong magagalit kasi hindi ko naman sinasabi na yung mga bato omo na binibenta online is walang silbi. May mga silbi po yan lahat kasi likha yan ng kalikasan. Pakinggan nyo po muna ang paliwanag ko tungkol sa mga bato omo online. At saka sana po ay tapusin yung video ito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe po. Tulungan niyo po akong lumago aking YouTube channel and please hit the like button. So wag na nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ano po ba ang original na bato omo? Para sa akin po, ang original na bato omo is para siyang perlas. Kaya nga tinatawag na cave pearl mutya ng kuweba kasi para siyang perlas. Pag tinapat niyo siya sa flashlight, iilaw yung buong bato o tatagos yung ilaw. Tapos hindi siya synthetic. Bakit hindi synthetic? Kasi yung bato na yon kahit hampasin mo ng maso or martilyo, hindi mawawasak o hindi madudurog. Yun yung original na bato omo. So, ano ang tawag dito? Yung mga bato na binibenta online sa Shopee. Omo pa rin yan, pero masasabi ko, iba yung omo na mutya talaga na may mga espiritong gabay. Yun talaga yung nag-iisa lang. Kaya nga tinatawag na mutya kasi nag-iisa lang siya. Wala siyang katulad. Ang mga ganitong bato is may silbi pa rin. So ano ba ang silbi nito? Ito po ay pwedeng kargahan ng dasal. Depende na po kung anong orasyon na ikakarga nyo dito. Kung uorasyonan nyo to ng kabal, syempre magkakaroon din ito ng kabal. Pero magdidepende yan sa inyo. Kung tatanungin nyo ako, magiging mabisa ba pag inorasyonan ng kabal? Kayo lang po makakasagot kung kaya nyong magpagana ng orasyon, kung kaya nyong bumuhay ng orasyon, kung kargado kayo ng pondo. So, kung kaya nyong magpagana ng orasyon, tapos iniusal nyo ang kabal, tapos inihip nyo dito sa ordinaryong bato na puti, na bilog, syempre, magta-transfer yun doon ang life force. Pag hinampas nyo ng maso yan, hindi na yan tatablan. So, ang bato omo ba na binibenta sa Shopee is nakakagamot ba? Ang sagot ko is, depende rin sa inyo kung kaya nyong magpaandar ng orasyon na panggagamot. Kasi, ang logic dyan, kung ano mang orasyon ay kakarga nyo tulad ng panggagamot, pag inihip nyo dito, maiimbak ito doon sa bato. So, kunwari, panggagamot sa lagnat. So, ihip nyo dito. So, yung lagnat na dulot ng spiritual na paminsala, hindi yung lagnat na physical. So, inihip nyo dito. So, may imbak yan dyan. Tapos, pag nilagay nyo yan sa tubig, pinupukaw nyo yung bato, yung aura, yung nakaimbak na spiritual na enerhiya doon, yun yung lulukob sa tubig. Pag ininom nyo, yun yung mag-cleansing sa katawan nyo. So, nakadepende yan sa inyo kung kaya nyo or marunong kayong magpagana ng orasyon. So, pag bumili ba kayo ng ganitong ordinary na bato omo na puti, mawawasak ba yan pag minamaso? Pag bagong bili, syempre mawawasak yan kasi wala pa kayong karga na kabal. Kung kaya nyong pagganahin ang orasyon ng kabal, syempre hindi mawawasak yan pag minartilyo nyo. So, ganun lang yan. Parang power bank lang ito. Iba naman yung omo na mutya talaga. Kung gusto nyong makita kung ano yung original na bato omo, may nakita akong isang video lang, isang manggagamot lang ang nakita ko na nagpakita ng tunay na bato omo. Yun yung si Kuya Nick Banayo o Sir Nick Banayo, si Commander Bantugan. Nandun sa TikTok niya, yung original na bato omo. Ilalagay ko na lang dito sa description yung link ng kanyang TikTok or dyan sa comment section, lalagay ko yung link para makita nyo talaga ang original na bato omo.
Pero hindi ibig sabihin na itong mga bato omo sa Shopee or sa online shop is wala nang silbi. May silbi pa rin ito. Magiging imbakan ito ng orasyon or spiritual na enerhiya. So magdidepende yan kung ano ang orasyon na i-imbak nyo dito. Gaya ng sabi ko sa huling video, kung kabal or depensa sa bala ang gagamitin nyo, taon o dekada ang kailangan para maging solid ito. Taon na pagkakarga ng dasal ang kailangan. So kung bagong bili pa lang tapos minamartilyo nyo, tapos hindi yung mutya na omo, syempre mawawasak yan. Sayang lang yung pera nyo. So pag nakabili kayo ng ganito, huwag nyong martilyuhin agad. Konsagrahin nyo lang, tapos pag konsagra nyo, kargahan nyo na ng orasyon. Tapos itago nyo lang. Tapos araw-araw or Tuesday or Friday, kakargahan nyo para power bank, parang cellphone na nilalagyan nyo ng load. Tapos kung kailangan nyo na, parang masama yung pakiramdam nyo, so ilagay nyo sa tubig, and then yung tubig na yun yung iinumin nyo. Syempre yung malinis na tubig. Sana po ay naunawaan nyo ang mensahe na gusto kong iparating, kasi ako rin mismo nagpapalimos din ng ganitong bato omo. Yung mga, hindi ko alam kung anong tawag dyan, class A ba or class B, kasi hindi ito yung mutya talaga. Ito yung batong kuweba. So nakikita pa rin ito sa kuweba na may underground river. So ganito to. So doon siya nabubuo. So sa pagdaan ng panahon, nabubuo yung ganito kabilog na calcium based material. So sa madaling salita, may silbi pa rin ito. Hindi ito pag-aaksaya ng pera. So I hope naintindihan nyo o naunawaan nyo ang mensahe ko. At yan lang po muna sa ngayon. Sana po ay subscribe nyo ang video kong ito. And then please share the video. Hit the like buttons. So hanggang sa muli. Yun lang po muna. Thank you.